Stakeholders Assembly. It provides an opportunity to present the collective position of Bangsamoro stakeholders on the recent developments affecting the peace process and to articulate our shared goal for the full and faithful implementation of the comprehensive agreement of the Bangsamoro and the Bangsamoro Organic Law. The purpose of this press conference follows the peace rally and the Bangsamoro Stakeholders Assembly. This gathering is to present the collective position of the Bangsamoro stakeholders regarding the current state of the Bangsamoro peace process and to call for the faithful implementation of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. With that, please allow me to introduce our speakers for today's press conference. Sitting in the middle is the chairman of the steering committee of the covered bar now, Shaykh Abdul Hadi Big Commander, sir. Sitting next to him on his left side is Member of Parliament, Attorney Lanang Ali Jr. or Sir Lance. Sitting next to him on his left side is Brother Dato Amin Salim. Sitting next to our chairman is Sir Alan Kalidu, sir. And of course, our sister, Umu Yasin. They will deliver the respective statement before we proceed to the question and answer portion. Without further ado, it is my honor to invite our first speaker, Shaykh Abdul Hadi Commander, the chairman of the steering committee, to deliver the official statement. Sir? Nag-load kasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umanhin sa pamamaalam sa mga kasama, itong mga kasamahan natin ng mga speakers na mga magagaling. Unang-una ay pasasalamatan natin ang steering committee at ng mga kasama namin sa steering committee at saka mga iba't ibang committees na sumikap para maitatag natin, may sagawa natin inshallah itong ating recover bar now. At welcome sa inyong lahat, sa mga kasamahan, higit sa lahat ng aming mga media partners. Maraming kakilala natin sa ating mga media. Alam niyo, ang rally na ito ay sabihin natin inorganisa ng iba't ibang multi-sectoral, iba't ibang sectors, na kung may pagkakataon lang hindi tayo naubusan ng panahon, ay ang pinakamaraming mga speakers doon ay mga ulama, mga ustads. Pero dahil sa kakulangan ng ating panahon, para bagang kung titingnan natin ay ulang mali itong multi-sectoral assembly o kaya ay rally natin, sapagkat civilian initiative. Bagaman may mga kapatid natin, may mga nakikita natin ng mga BR at saka iba't ibang agencies ng ating bayan. Pero ito ay
pure na initiative ng iba't ibang sectors o kaya stakeholders sa nasasakupan ng ating Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Para bagang lumalabas na ikanay sama-samang pagharap ng mga iba't ibang sectors o kaya ay mga civilian sa ating mga kinauukulan ka. Higit sa lahat ang government of the Philippines. Sa ibang salita, sa wika namin sa Arabic, Khatobun Jama'iyul Mashro. Kumbaga, wasto, tama, na kahit pa makakaabot pa sa para bagang ipinapakita ng grupo na nagagalit ang dahil sa nakakaroon itong mga problema nang dahil sa hindi naisa sa katuparan ang mga kasunduan na alam natin na mahirap din man dito na tinanggap natin nagkaroon tayo ng Bangsamoro government. Tinanggap natin dahil may mga kasunduan. Pero kung hindi may sa katuparan ang mga kasunduan, so sa tingin ko, hindi natin kakayanin at saka hindi kakayanin ng Imayle na magsilabasan ang mga lahat ng mga Bangsamoro, hindi lamang mga Muslim, bagkus ay pati na rin ang hindi mga Muslim. So, basahin ko sa inyo ang pinaka-official na mga panawagan natin. Dahil baka sakali na hindi natin kasi kontrol yung mga nagsasalita. Gayon din, hindi rin natin kontrol yung mga signboard kung ano ang nakasulat doon. Baka may mga lumampas sa mga salita o kaya ay hindi kanais-nais na nakita nyo ng parabagang mga tarpaulin o mga signboard. Hindi natin yung sigurado. Kaya babasahin natin officially ang 11 na panawagan natin. In brief, inshallah. Unang-una, i-recover natin ang bar ngayon na. Kasi lumalala ang problema. So wala nang mainam kapag may problema at napapansin natin na hindi nasusolusyonan, kailangan tayo sa pinaka-original. Naon, ilan ang sabi ka nga sa wikang Arabic. Magbalik tayo sa pinaka-original. Tingnan natin kung sino ang karapatan at sino ang sumasang-ayon sa napagkasunduan sa batas na mamulong ka sa ating Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Ikalawa, ipatupad ang mga kasunduang nakasaad sa CAP at sa KBOB. Kailangan tayo bilang mga Muslim sa pilitan sa atin na sumunod sa kasunduan. Itupad ang anumang kasunduan. Napakalaking kasalanan bagkus kabilang sa mga hypocrites, mga munafikin, ang sino man na hindi tutupad sa kasunduan. Halimbawa, nakipagkasundo tayo ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. So lahat ng nakipagkasundo, hindi na natin sila pwedeng patayin o kaya ay gumawa ng anumang dapat na gawin sapagkat nagkasundo tayo. Marami pa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag sa panahon ng may kasunduan, haram na pumatay ng sinuman o kaya ay ganito. So dahil yun ay mga haram, so kailangan din masunod yung kasunduan. Kailangan natin ipaalala sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, na wala nang nararapat na gawin maliban sa isa katuparan
ipatupad ang mga kasunduang nakasal sa mga napirmahan ng mga agreements, kabilang dito ang TAP at sa BOE. Pangatlo, pananawagan natin kay BBM. Please, magtalaga ka na, President, Mr. President, ng GPH-PIP chair. Ngayon na. Kasi huwag niyo kami hayaan na magkakaiba, magkawatak-watak, magkakaiba mga opinyon, magbabanggayan. Kung kaya dapat ang peace implementing panel, sila dapat ang mag-upumuli sa peace negotiation table para pag-usapan itong nahaharap natin ng mga challenges o kaya ay mga problema. Pang-apat, ibalik ang bar sa leadership ng bayan. Kailangan manumbalik o makabalik ang bar sa leadership ng bayan. Ibalik si Chairman Murad Ibrahim bilang IC. Kasi hindi man ito mangyari, ang mga nangyayari sa ngayon, kung hindi tinanggal si yung Amirul Mujahideen. At sa tingin natin, siya dapat ang mamuno. Unless na andito pa tayo sa transition period, so nararapat na siya mamuno. Siya namumuno sa ikang sa MILF at saka siya rin ang dapat mamuno sa ating bangsamoro government. Pang-anim, ibalik ang 41 MILF MPs sa BTO. Yung 41 ng mga MILF member of parliament. Yung mga sulit na mga members of parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Pang-pito, patalsikin ang mga peace spoilers sa Bangsamoro. Kasi, kumbaga, yung mga spoilers sa peace. Kung pinangangalagaan natin ang peace, kapayapaan, kung pinangangalagaan natin ang ating Bangsamoro government, so kailangan lahat ng mga parang bagang naguhitan na mga parang spoilers of peace spoilers, kailangan hindi na maging kasama sa Bangsamoro government. Kasi wala silang pakay. Wala tayong maasahan sa kanila. Sisirain lamang nila ang kapakanan ng marami. Sisirain nila ang Bangsamoro government. Sisirain nila ang samahan. Sisirain nila ang lahat ng mga Bangsamoro, kapakanan ng Bangsamoro, ng ating struggle, nang dahil sa baka pansariling ikangay interest. Pangwalo, alisin ang mga oportunista sa mga Bangsamoro. Alam niyo kasi, ito ang mga malaking challenge sa Bangsamoro. Hindi tayo binigyan ng parang kabuhayan. Welcome sa inyo lahat. Kasama nyo sa lahat ng media partners. Connect na ako. Pakilala natin sa ating mga media. Alam niyo, ang rally na ito ay sabihin natin inorganisan ng iba't-ibang multi-sectoral sectors. Kung may pagkakatanggap civilian initiative, bagaman may mga kapatid natin, may mga nakikita natin ng mga biyaw at saka iba't-ibang agencies ng ating mga. Pero ito ay pure na initiative ng iba't-ibang sectors, kaya stakeholders sa sasakupan ng ating Bangsamoro Autonomous Region. Para bagang lumalabas na ikanay
sama-samang pagharap ng mga iba't ibang sectors, o kaya ay mga civilian sa ating mga kinabubuhay dito sa lahat ng government of the Philippines. Sa ibang salita, sa wika namin sa Arabic, kung jamaah al-masro, kumbaga wasto, tama, at na kahit pa makakaabot pa sa parang bagang ipinapakita ng grupo na nagagaling dahil sa nagkakaroon itong mga problema ng dahil sa hindi naisa sa katuparan ang mga kasunduan na alam natin na mahirap din lang dito na tinanggap natin nagkaroon tayo ng Bangsamoro government. Tinanggap natin dahil may mga kasunduan. Pero kung hindi may sa katuparan ng mga kasunduan, so sa tingin ko, hindi natin kakayan at saka hindi kakayan ng mahilig na magsilabasan ang mga lahat ng mga Bangsamoro, hindi lang ang mga Muslim, bagkus ay pati na rin ang hindi mga Muslim. So, basahin ko sa inyo ang pinaka-official na baka panawagan natin. Dahil baka sakaling hindi natin kasi kontrol yung mga nagsasalita. Dahil hindi rin natin kontrol yung mga signboard kung ano ang nakasulat doon. Baka may mga lumampas sa mga salita o kaya hindi kanais-nais na makita nyo na para ba yung mga kartulin ng mga sero. Hindi natin yung sigurado. Kaya babasahin natin officially ang 11 na panawagan natin. In brief, inshallah. Una-una, i-recover natin ang bag ngayon na. Kasi lumala na. So, wala nang mainang kapag may problema napapasin natin na hindi masusolusyon na kailangan tayo sa pinaka-ulit na naon ilalakot di ka masaway ka na rin. Magbalik tayo sa punto. Tingnan natin kung sino ang karapatan at sino ang sumasang-ayon sa napagkasunduan nakasaad sa CAP at sa pag-ibig. Kailangan tayo bilang mga Muslim sabi nila sa atin na sumunod sa kasunduan. Ito pa ang anumang kasunduan. Napakalaking kasalanan bagkus kabilang sa mga hypocrites at mga munafikin ang sino man hindi tutupad. Halimbawa, nakipagkasundo tayo ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. So lahat ng nakipagkasundo, hindi na natin sila pwedeng patayin o kaya ay gumawa ng anumang dapat na gawin sapagkat nagkasundo tayo. Marami pa mga halis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag sa panahon may kasunduan, haram na pumatay ng sila. Kaya ito. So dahil yun ay mga haram, so kailangan din masunod yung kasunduan. Kailangan natin ipaalala sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, na wala nang nararapat na gawin maliban sa isa katuparan, ito ipatupad ang mga kasunduan ng kasal sa mga napirmahan ng mga agreements, kabilang dito ang tapat sa buhay. Pangatlo, pananawagan natin kay Bibi. Please, magtalaga kami, President, Mr. President, ng GPHPIP Chair. Ngayon na. Kasi huwag niyo kami hayaan na magkakaiba, magkawatak-watak, magkakaiba mga opinion.
magbabangayan. Kung kaya dapat ang peace implementing panel, sila dapat ang magpupumuli sa peace imposition table para pausapan itong nahaharap natin ng mga challenges kaya ay mga problema. Pang-apat, ibalik ang bar sa leadership panel. Kailangan manumbalik o makabalik ang bar sa leadership panel. Ibalik si Chairman Murad Ibrahim ila IC. Kasi hindi man ito mangyari ang mga nangyayari sa ngayon kung hindi tinanggal si yung Admiral Mujahideen. At sa tingin natin, siya dapat ang list na andito pa tayo sa transition period. So, nakarapat na siya mamunod. Siya namunod sa ikaming sa MIA, sa sila lang ang dapat mamunod sa ating bansang mga. Pang-anim, ibalik ang 41 MIA activities sa ating. Yung 41 mga denial of member of parliament. Yung mga solid na mga members of parliament sa pagsamulog ng system ko. Pang-pito, patalsikin ang mga peace spoilers sa bansa. Kasi, kumbaga, yung mga spoilers sa peace, kung pinangangalagaan natin ang peace, kapayapaan, kung pinangangalagaan natin ang ating bansang government, so kailangan lahat ng mga parang kang naguhitan na ng mga parang spoilers of peace spoilers, kailangan hindi na maging kasama sa bansang government. Kasi wala silang pakay. Wala tayong maasahan sa kanila. Sisirain lamang nila ang kapakanan ng marami, sisirain nila ang pagsamuro government, sisirain nila ang samahan, sisirain nila ang lahat ng mga pagsamuro, kapakanan ng pagsamuro, ng ating struggle, ng dahil sa baka ang sarili ng itamang interest. Pangwalo, alisin ang mga oportunista sa mga bansa. Alam niyo kasi, ito ang mga malaking challenge sa bansa. Hindi tayo binigyan ng parang kabuhayan natin. Binigyan tayo ng bansa government. So kung minsan may naririnig natin na sa wika natin maging ganun ba, iramang pamamakot. Sa kaya, hindi lang isang bisis po ito natin. Na mamamakot tanong, palagpalat siya kami siya. Oo. Doon din niya, mamamagod niya totoo na kapamamakot. Naging natuloy niya resources namin. Kaya huwag natin samantalahin yung pagkakataon na para magpiyabuso natin ang gobyerno natin at saka ang mga sources na nasa gobyerno natin kaya ipinatulog sa atin. Lalo-lalo na yung ating authority. Kailangan maging matatag. Ako lagi ko binabanggit na kailangan natin sa ngayon yung kamay na bakal. Kailangan natin sa ngayon yung kamay na bakal. Pero hindi niya masisira ang linya o kaya ay yung pinakalayo natin higit sa lahat yung ating mensahe. Hindi niya masisira ang ating samahan. Hindi niya masisira ang ating samahan. Kung may kamay na bakal, hindi pwede gamitin sa mga kasamahan. Kasi mayroon din kamay na bakal ang mga kasamahan. Unless na dito pa tayo sa transition period, so lahat ay i-balance natin. Lahat ay i-balance natin. Pang-siyam, panawagan natin sa kay Mr. President BBM, please tanggalin na sila ganun.
lahat ng mga bangsamoro, ang nakikita nilang sila ganun. Sumisira sa samahan natin, nagpapasabong sa mga bangsamoro, at sa higit sa lahat, hindi niya sinusuportahan ang struggle ng bangsamoro. Pinakahuli, ito na ang pinakalas, lagyan ninyo, huwag makialam sa barang elections. Kailangan itong first barang parliamentary elections ay yung intikab na gandang election pa at mabago yung pamamaraan ng sistema ng ating elections. Kasi kung makikialam sila, so ano pa ba ang pakay natin, ano pa bang pakinabang natin sa ating election? Ang pinakapakay natin sa election para makapili at makakaroon ng mga leaders na pinili ng marami, higit sa lahat, iba yung kanilang pakay sa mga naunang ng sistema, kaya ay bulog na sistema. Panawagan natin, pakinggan sana ng national government itong mga panawagan natin at saka ang international community ay nararapat na tulungan sila para ay sa katuparan ng kasunduan. Kahapon, isa sa mga international organisasyon na nakipagtulong sa atin. Dahil nakita nila, narinig nila na tayo ang namumuno sa peace rally, itong multi-sectoral peace rally. So, parang bagang ginapicture nila kung ano ang problema. Hindi ano ang solusyon. Sinabi ko sa kanila, ito lang ang solusyon. Ito lamang ang solusyon. Hindi natin ito kakayanin sa solusyonan ang mga problema. Maliban sa tayo ay bumalik sa kung ano ang pinakakayanin natin at sa pinakamarin natin. Bumalik tayo sa issue. So, sana isa sa mga panawagan natin sa lahat ng mga bangsamoro, Muslim at sa Kristiyano, sa nasasakupan ng BARM at saka sa labas ng BARM, na tuloy-tuloy, ipagpatuloy natin ang ating mga fiscal. Hanggang sa makamit natin ang anhikay natin. Sana hindi lang ito, hindi dito lang, at saka hindi lang dito sa Cotabato, bagkus ay magkakaroon ng mga multi-sectoral rallies sa iba't ibang probinsya sa Allah. Pinakahuli ay humihingi tayo ng kapatawaran. In the name of sa pangalan ng lahat ng mga steering committee, humihingi kami ng kapatawaran kung mayroon kaming pagkukulang sa ating multi-sectoral rally na pinanaan ng dito yung masayang-masaya ako sapagkat kaliwat kanan ay pawang mga pagudalo. At ngayon ay ibibigay ko ang panahon sa ating kapatid, si Brother Atty. Alan, upang basahin niya sa inyo ang official ang ating inshallah. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa tanong ko. Basta isa ng respeto lahat ng mga stakeholders na nalilito sa araw na ito. Ang patuloy natin po ang Juris Doctor po na si Atty. Max. Juris Doctor po. Present tayo nurse. Recover BARM now. Event the peace process implement fully up and the UF. Today we gather as the Bangsamoro people. These advocates, civil society organizations, traditional leaders, religious leaders, youth, settlers, women,
professionals, and all stakeholders committed to the preservation of peace and the fulfillment of the Bangsamoro Treaty. Stand united under one call. Recover, bar now. The Bangsamoro peace process was built upon decades of sacrifices, countless lives lost, and the unwavering commitment of generations of the Bangsamoro leaders and communities who struggled for justice, genuine autonomy, and self-determination. The COG and the POL and all signed peace agreements are solid commitments that must be honored and faithfully implemented. Today, however, we express our growing concern over developments that threaten the integrity of the peace process and undermine the spirit of the Bangsamoro peace agreements. We declare that the national government and the bar must remain faithful to the principles and commitments embodied in COG and the POL. The peace agreements are not mere political documents. They are binding commitments forged through years of negotiations and sacrifices. Their implementation must not be delayed, diluted, or manipulated. Second, it is a must to restore the leadership of the MILF in the Bangsamoro Transition Authority. The MILF remains the principal signatory to the peace agreement. The Bangsamoro Transition Authority must reflect the spirit, mandate, and political reality and vision in the peace process. Third, the Bangsamoro people have unwavering confidence in the integrity and leadership of MILF Chairman Ahmed Al-Haj Murad Ibrahim. Chairman Murad remains the foremost symbol of the Bangsamoro peace process and a statement whose leadership helped transform armed struggle into democratic governance. His role and contributions must be respected and recognized. Fourth, we call upon the national government to immediately appoint the government of the Philippines chairperson of the peace implementing panel. The prolonged delay in this crucial appointment creates uncertainty and slows down the implementation of important commitments under the peace agreement. The Bangsamoro people deserve action and not neglect. We, the Bangsamoro people, reject peace spoilers who seek to weaken the peace process for the personal or political interests. We reject political opportunists who exploit Bangsamoro institutions for power rather than service. We reject any form of interference and manipulation that undermines the authority and autonomy guaranteed to the Bangsamoro people under the Constitution, the COG, and the POL. We call upon the national government to respect the autonomy of the Bangsamoro, respect the peace agreement, respect the aspirations of the Bangsamoro people, allow Bangsamoro institutions to function according to the letter and spirit of the law. We call upon all Bangsamoro stakeholders to remain vigilant, remain united, remain committed to peace, and never allow division, misinformation, political maneuvering, or personal ambitions to derail the gain achieved through decades of sacrifice. Our message is clear. The Bangsamoro people are not the enemies of peace. The Bangsamoro is the very reason peace exists in our homeland. We seek not confrontation, but faithful implementation of commitments. We seek not conflict, but justice. We seek not division, but unity. We seek not privilege, but the full realization of the Bangsamoro peace agreement. Therefore, we demand for the full implementation of the COG and POL. We demand for the restoration of the MILF leadership in the Bangsamoro Transition Authority with the participation of the MNLF. We demand the appointment of GPHPIP chairperson. We demand the respect of the Bangsamoro autonomy. We demand the protection of the integrity of the peace process.
And we demand the leadership that upholds the aspiration of the Bangsamoro people. Finally, let this gathering send a clear message throughout the Bangsamoro homeland to Malacanang and to the international community. The Bangsamoro people will defend the peace process. The Bangsamoro people will defend their autonomy. The Bangsamoro people will stand for justice, peace, and self-governance. Recover power now. Uphold and implement the TAP and the BOL. Defend the peace process. Long live the Bangsamoro people. Thank you. Thank you very much, sir. Brother Alan Khalid. Salamat din po sa ating chairman kanina for delivering this opening message. So, bigyan po natin ng pagkakataon ng mga pwensarita mag-presenta natin yung panelists, speakers. This time around, ang ating brother, si Member of Parliament, Attorney Lanang Anong. Sa grupo na ito, sila malalaki na sila nalitulang wabarakatuh. Matatandaan natin na ang lahat ng problema dito sa park ay nagsimula ito noong March 9, 2025. Ito yung panahon na may bagong na-point na members ng Parliament hanggang sa bagong president. Simula noong March 9 hanggang ngayon ay sunod-sunod na ang mga problema. Bakit tayo nagkaroon ng problema? Unang-una ay hindi po nagkaroon ng correct na implementation ng disagreement. Kaya ang panawagan ng grupo nito ay full and correct implementation ng disagreement. Ano po ba ito correct full correct implementation ng disagreement? Una-una dapat sa panahon ng transition period ang BPA bar ay MILF-led. At ang bilang ng MILF ay dapat as 41 na MILF endorsed ng MILF Central Committee at 39 na gagawin sa GPH ng gobyerno. Ang nangyari ho ay hindi ito nasunod. Dahil hindi ito nasunod, nagkaroon ng problema. Kung may problema, dapat may solusyon. Ang solusyon ay ito na po yung panawagan ng grupo namin ngayon na ibalik sa original. Sa original. Dahil ang original since 2019, March 2019, hanggang March 2025, wala pong naging problema. Wala pong naging magiging rally. Wala pong nangyari kaguluhan o masasabi natin na nalibay ang Bangsamoro. Ngayon lang ang nangyari ang ganito. So, ibig sabihin, nananawagan kami sa ating mga presidente na ayusin ang pagkakamang ito. Okay, ito ang hamon namin. Maraming haka-haka, maraming hinala sa Bangsamoro na since matagal tayo nananawagan ay wala pa rin tayo nakikitang konkretong action. Okay? Itong panawagan na ibalik ang MILF, hindi bago ito, hindi lang ngayon. Kaya ilang buwan na ito. Yung panawagan na mag-appoint na ang national government ng chairman ng GPH Peace Implementing Panel, hindi lang ngayon ito panawagan, matagal ito panawagan, maraming buwan na. Pero wala tayong nakikita konkretong action na galing sa national government. Kung walang action ng national government, mapipilitan ang Bangsamoro maniwala o maghinala
na baka naman ito ang kagustuhan ng national government. Ang ganitong mga pangyayari na magdadala ng kaguluhan sa Bangsamoro at hindi mag-implement ng peace agreement. Panahon na para alisin ang hinala nito, ang putok na ito, baguhin ang paniniwala ng Bangsamoro na baka naman itong national government ang impact ng mga pangyayari ito. Ano ang aking hamon? Ibalik sa dati. Ibalik sa original. Ibalik ang environment na BTA bar. I-appoint ang 41 na nominado ng environment at ibalik si Kati Murat Ibrahim bilang Chief Minister. At sa pamamagitan niyan, inshallah, lahat ay babalik na sa katahimikan at wala nang magulungan sa bayan. Dahil ito'y maliwanag. Kahit listahin natin ang March 2019 from March 2019 hanggang March 2025. Lahat, maraming saksi. Saksi ang international community na nagkaroon ng matagalang kapayapaan. Saksi ang Philippine Statistics Authority, PSA, isang panahon from March 19 hanggang 2019 hanggang March 2025 ay nagkaroon ng development. Hindi ako naalis na sa pinakamahirap na region ng farm sa panahon ng Chief Minister sa Kalimuran at marami pang statistika ang saksi sa development dito sa farm. Pero matanong ko ang ating mga kabayan, ating mga kaibigan, ano ba ang nangyari simula noong March 9, 2025 hanggang sa kasalukuyang panahon. Puro pagbuhay, puro akusasyon na ito ay hindi na environment, kundi ito ay iba na BTA Parliament. Again, inahan mo namin, nananawagan kami sa ating mga presidente, Bongbong Marcos, na mag-appoint na ng 41 MPs endorse na yung Milo at ibalik ang Chief Minister. Maraming sa inyo. Shukran. Maraming salamat po, sir. Ang attorney lang ng ating meron po kami binigay na yung manifesto po kanina na rin sa Sir Adan. Nandiyan po sa yes. Thank you. Bigyan po natin ng pagkakataon ang mga pagsalita. Ang isang brother na din dito, kasama natin sa steering committee, si Sir Brother Akin Sayer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ni Atty. Lance, wala pong sapat na kasagutan yung lahat ng hiniling natin. Yung lahat ng problema natin sa Bangsamoro, wala pa pong sapat na kasagutan. Pangulong Marcos, kung nakikinig po kayo, bigyan po ninyo ng tamang kasagutan ang lahat ng kahilingan ng Bangsamoro. Huwag po natin abutin. Nakakatog tayo doon sa sabi ni General Ustaz Dumandar na baga gagamit tayo ng kamay ng bakan. Huwag po nyo isipin yung mga mujahidin na natutulog na mga mandidirigma. Hinihiling po namin, ibalik po ninyo sa pamamahala sa kapangyarihan sa Chief Minister si Amirul Mujahidin Al-Hasmuran. Please po, lahat mo ng Bangsamoro, gusto ko ng kapayapaan, gusto ko ng pagkakaisa. Kaya po, libong-libong nag-iingi po ang Bangsamoro na ibalik po ninyo ang Chief Minister namin dati, si Haji Noran. Nakikinig ko naman po
yung Lucas namin, na sister sa amin, sana po, huwag po kayo magpagamit. Bumalik na po kayo sa organisasyon ni Mylen. Maraming naghihintay sa inyo. Maraming matang luha para lang magbalik kayo. Magbalik loob kayo sa organisasyon ni Mylen. Huwag po ninyo hayaang mawala ng tiwala ang taong bayan sa inyo, sa amin. Maraming salamat po. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran, Father, amin sa amin. Yun po ang kanyang remark. Bigyan naman po natin ang pagkakataon ang representative from the women's sector. Nandito po ngayon na kasama natin si Sister Umo Yazid. Assalamualaikum. Sa Islam, ang kababaihan ay kailangan ng komunidad. So, ang mga kababaihan ay pwedeng manahimik sa mga nangyayari. Kailangan natin sasayin sa mga issues na nararamdaman ng komunidad. Buong puso kami sumusuporta ng mga kababaihan sa Bangsamoro Ban Recover Now sa lahat ng higaan dahil ang kababaihan unang-unang nakakaramdam ng mga hindi magaganda. Dahil yung sa aming mga partners at ang aming mga anak, ang mga kababaihan ng kanilang anak ay nakikipagpasa. So kami po ay hindi mananahimik at patuloy na susuporta sa hangarin ng party government. Okay. Kran, Sister Umo Yazid. So, kakantong na po tayo ngayon sa pangalawang stage na ating press conference, which is yung question and answer. Kung po yan, meron po tayong mga simple ground rules. To ensure that our discussion is orderly, please observe the following. Kindly introduce yourself and your media organization before asking your question. Pangalawa po, please limit yourself to one question and one follow-up question at a time. And then pangatlo po, question should be related to today's subject matter, which is recover now. And then lastly, we would like to ask everyone to please take courtesy and respect throughout the discussion. So, at muna pong magtatanong from the media, please, okay, magpakilala ko kayo. Good afternoon po. Good balang year po ba ito. First I would like to share, I'd like to reference especially kay Sir MP at Atty. Alex Jr. Considering na nabanggit niya doon na isa sa panawagan is yung pagbabago sa PTA. Kasi the PTA is no longer being emerald. Isa sa pinag-discussion ngayon, Professor, is ano yung mga patuloy? So, ang gusto ko lang na makuhanan, ng hayag, ng pag-iinan, ano po yung mga maaari natin pag-iinan ng mga grounds, substantial evidence for the sake of the public, especially yung mga Bangsamoro, the viewers, the listener, for them para ma-realize talaga na that the MILF is no longer being, the BTA is no longer being MILF. That even though si other sides of attorney, may nagsasabi ng BTA is still an MILF. So what's the reason? Thank you, brother. Itong sagot na ito yung mga sa video. Dahil kung isa po tayo sa member ng noong panahon ng isang MILF pa,
Bigyan ko sa panahon ni Kadimuan ko tayo. Una sa mga. Kami, 41 na Imayle, ay nagkakaroon ng meeting kada buwan sa Darapan. Pinag-usapan namin kung paano magpasa ng batas na naayon sa direktiba ng Imayle Center. Bilang sa tingin namin ay lahat kami Bangsamoro, ang hanggang namin ng pagkakaisa, lahat ng napagkakasunduan sa Darapan ay binabahagi namin sa 39 members ng Parliament na galing sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ang aming approach sa problema na ito. Nagkaisa kami 41. Ano ang tulong ninyo dito para ma-improve natin itong proposal natin? Hindi ko alam yan. So sila ay nakikibahagi. Nagbibigay sila ng recommendation paano halimbawa pumasa ang isang magandang batas. Ang nagbibigay ng direction dyan ay ang Imayle at yung mga LP na galing sa 41. Sa panahon, simula noong March 9 hanggang ngayon, wala nang meeting sa Darapan. Wala na. Sila na kami nag-uusap. Yung galing sa GPH ng mga MPs. Hindi na kami kinukonsulta sa Imayle. At worst, no? Wala kaming proposal na sinusunod. Ako ang inaatasan ng ating Amiro Mujahideen na magdala ng mga proposed amendments sa isang batas, halimbawa, sa Parliament. Pag binabasa ko ito, halimbawa, nung pagpasa ng maasa 27 na dinideklara na Supreme Court Constitutional, hindi nila pinakinggan ang ginagawa ng Imayle Center Philippines. Hindi nila pinansin. Now, kung lahat ng batas simula noong March 9, 2025 hanggang ngayon, ay puro na lang kanilang side, no? Sa GPH, hindi na naririnig ang side ng Imayle Center Committee at ang side ng Imayle APs na ngayon ay nasa 35 na lang kami. Masasabi ba nila na Imayle ito? Hindi. Yan ang katotohanan na pilit nilang tinatakpan. Ayaw nilang ibulga sa publiko. Alam niyo lahat yan. Alam ng lahat ng Bangsamoro yan. Yan ang pinagsisigawan ko sa social media na hindi na ito ay Imayle ang lahat ng batas na pinapasa ay nasa interes ng gobyerno ng Pilipinas at nasa interes ng mga politiko dito sa PAC. Kasi nakapagtataka pa, ang ipinasa namin batas, ang Bangsamoro Electoral Code, na wala pang isang taon, ay inamendahan nila. Pinalitan nila yung mga provision na labag sa kanilang interes. Ayon sa research sa bumundo, ang isang batas na ipinasa ay dapat 10 taon bago amendahan. Para tignan mo na kung ito ba effective o hindi. Pero ang Bangsamoro Electoral Code wala pang isang taon ay inimandahan nila. Only dito Bangsamoro. Only dito Bangsamoro. Yan ang mga patunay na hindi na Imayle itong dito ba Ramsan. So, nangangahulog ka dito and picture malinaw na yung lahat ng mga batas na meron o binubuo na o nabuo sa Bangsamoro government, considering na nasa time pa ng transition period, is hindi dapat galawin until the regular government is not yet dumating. Opo. Tama yan. Tama yan. Dahil titignan muna natin yung implementation ng batas na yun. Hindi wala kami election. Bangsamoro Electoral ko, electoral eh. Ibig sabihin, magagamit pa natin sa panahon ng election.
Eh, paano mo Amerika sabihin mo hindi effective kung wala pang eleksyon? Bago natin malaman na hindi effective, dapat magkaroon muna ng eleksyon. Now, bakit hindi pa i-pilot? Sana mag-focus tayo mga kababayan. Tignan natin ang mga nangyari. Ano ba mga nangyari? Nagkaroon ng series of voting sa mga batas na pinapasa. Dahil tayong kalimutan. Huwag natin kalimutan yan. Lahat ng MILF MPs bumoto against sa batas. 22 lang kami laban sa 40 plus. 19 lang kami laban sa 30 plus. Ano ang MILF MPs? Ngayon tawag doon. Hindi na yung IFL, kundi GPS-led. Pasensya na, medyo mag-umpis na talaga ako sa Hello, sir. Attorney Lanang Alidino. May isa po tayong tanong from Yes, ma'am. Thank you so much. Jojo Taligwa from DXWI. Very nice. May courtesy of respect sa ating pong mga students at to the rest ng ating pong mga kasamang sarili. So, may gusto din ako. Yung bank mention ako ano, kay Attorney Lanang Sir, na kailangan at talagang hindi sabi na kailangan meron tayong representative o meron kayong papadala. Ano bang mga criteria nito na maasahan ninyo tagapagsalita para po sa kanya? next time, ano yung mga kasama sa akin? Ganito yan. Ito ang pag-uusap sa Office of the President at ang Emayan ay matagal na naman ngayon. Kaya nung ako ay kasama sa doon na Emayan Peace Panel, ilang yung mga sekretaryo, doon ko na-discover sa bitang action. Ibig sabihin, pag-uusap ng Emayan leadership at ang Malacanang ay maraming paraan at ilang taon ng practice. So, bilang suporta sa anumang pag-uusap ng Emayan at ang Office of the President, regarding sa problema ngayon sa bahan, kaya po nagkaroon kami ng rally ngayon, multisectoral, para ipakita sa buong Pilipinas at sa Malacanang na kami dito sa bahan ay sumusuporta sa pamumuno ng Emayan para makipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas, sa Malacanang, lalong-lalo na sa usaping implementation ng peace agreement dito sa Leyte Park. Wala pong tamang party. Tamang party na para makipag-usap sa implementation ng peace agreement, kundi ang Emayan Peace Agreement Panel. Tandaan po natin, hindi, ulitin ko ito, malamig ito, hindi BTA Bar ang mag-implement ng peace agreement. Yes. Hindi OPAPRO ang mag-implement ng CAG peace agreement. Ang mag-implement ng CAG peace agreement ay ang GPH Peace Implementing Panel at ang Emayan Peace Implementing Panel. Hanggat hindi mag-appoint ang gobyerno ng Pilipinas ng chairman ng GPH Peace Implementing Panel, hindi po uusad ang implementation ng CAG peace agreement. Ibig pong sabihin, simula nung naging problema ito, simula, ulitin ko, every date ito March 9, 2025, hanggang ngayon, hindi na po umuusad ang implementation ng peace agreement. Yan ay malaking problema na dapat pag-usapan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Emayan. Attorney, alam ba kasi pwede ako magdagdag kaya ito. Ito man yung tayakan nasagot na pero para matin inshallah.
Dagdag sa mga nabanggit ni Atty. ay ano sa tingin natin kung hindi manalo ang Umayla first round of parliamentary election, which is gaganapin din sa September. Hindi pa naman nagkaroon na exit agreement. Hindi pwede kami mga tuwerang sa Imayalek na ipagkatuloy. Ipagkatuloy kung ano ang inumpisahan. Kasi iba nang namumuno, halimbawa, kung natalo ang Imayalek, yung BGP, sa election na ito. Marahil ay, pero sa nakikita ko, at sa tiwala sa ulang, hindi matatalo. Pero kung sakali na matalo, ano ang gagawin ng mga kapatid natin ng mga BIAF? Central Committee. Pwede nila igiit na hindi na nila pipirmahan ng exit agreement. Pero, ibig sabihin, walang exit agreement, pero tuloy-tuloy ang bond government. Pero iba na ang nakuno sa bond government. Iba na, kumbaga sa protest, yung bunga, iba na umaani sa protest. So ano sa tingin mo? Sa tingin ko, ito ay magdagdag ng walang kaayusan. Bukod doon yung napapansin natin ay may faith. Pero ang mahirap sa ngayon, hindi rin napakakasunduan ang kahulugan ng may faith. Pero practically, wala na talagang may faith. May nagtatanong, bakit niyo pa yung hini-hini sa ngayon? Yung tumawag sa akin kanina, hindi ko napansin na ngayon dito. Samantala malapit ng eleksyon. Malapit ng eleksyon. So, paano kung matatalo din kayo sa eleksyon? So, wala nang usapan doon kung natalo ni Mayor, yung BGP sa eleksyon, ano man ang resulta ng eleksyon, matatanggap natin. Pero, ang tanong namin ay bago tayo makarating sa eleksyon. Sa tingin ko, parating tayo sa mas worse, mas hindi ka kanalisasi. Hindi ko alam anong mangyari hanggang sa makarating tayo sa eleksyon. At sa panahon ng eleksyon, hindi ko rin alam kung ano ang mangyari. So, sa madaling salita, sa ngayon, kailangan natin ma-recover ang part at saka mabalik sa imahe. Pag sa gayon, sila din ang nagpag-usap. Maayos nila ang eleksyon. At saka yung mga sistema na hindi dapat ay maayos sa amin. Pinakahuli, sino ang engineer? Sino ang designer ng building? Yun. Sa tingin mo, sino ba? Sino? Sila? Ha? Si IQ. Imayli. Central Committee. Kung may i-design ng engineer, halimbawa, structure, plan. Tapos, iba ang mag-implementa ng engineer. Sa tingin nyo, matatapatan ang gusto ng engineer na nag-design? Hindi. Para sa akin, hindi. Sa madaling salita, lahat ng gusto natin na makamit natin, batay sa BOL, sa ating bangsamoro government, kinakailangan na yun sa kung ano ang nakadesign. Sino ang nag-design? Imayli. Imayli ang nag-design. Ang pinakamahirap pa dito baka magiging maiba na ang anyo ng ating bangsamoro government. Ako natatakot ako dito. So kung maiba na ang takbo at maiba na ang anyo
At saka mawalaan na tayo ng pag-asa. Ano yan? Ano ang mangyari? Bakit natin hindi ibalik muli? Bakit natin hindi ibalik muna? Bago pa man magkaroon ng eleksyon, ang bar para may pagpatuloy nila ang kung magkaroon ng eleksyon, mapapalitan din sila. So wala na silang masabi. Kung magtaksil ba? So may sa ano ba sa tanwa? So sa puro kawagi, nagkapatay ko sa tinunggo kataksilan. O bila amay kataman ng Sumaylip, amay kataman sa kawan na eleksyon, amay kataman sa Oriapan na eleksyon, nadalin ang papilo yung Maylip, siya ba sa Bangsamoro government? Common sense. Ano sa tingin niyo? So para sa akin, lili ka ng hindi inaasahan na mangyari. Sana hindi mangyari. Kaya ngayon, talagang kami, ako bilang chairman ng steering committee, lahat ng mga kasamahan, lahat ng mga supporters o kaya may mga participants, umabot ng 570 kanina. 570,000, 570,000. Mahigit ang mga supporters o kaya ay mga dumalo sa ating presali. Humingi kami na ngayon na i-recover ang bar at saka ibalik sa leadership ng Maylip ang Bangsamoro Autonomous Student University. So, sir, for the very extensive and expansive explanation galing sa ating chairman, sa kay Sir MP Lak. I would like to acknowledge this gentleman from TMFL for your question. One question, Sir, congratulations on the success of the event. And anyway, assalamualaikum, join Rashid Pranison for TM Region of Cotabato City. Sir, implementation fully the CAP and the BUN. Ibig sabihin po ba ito ay hindi nga po na-implement fully ang CAP and the BUN? Sir, kung sakali man po na makamit natin yung hindi na po na implementation ng CAP and the BUN, ano po ba yung possible na inaasahan ng Bangsamoro people? Pangalawang tanong po, sir, ano po ba yung papel na nagdamay sa farm at bakit po siya kailangan patansikin? Maraming salamat po. Ator niya lang. Kasi silang nagpetisyon sa Supreme Court. Thank you po. Yes po, tawag ko yung petition with the government. Kung lang isa po, batas 1 to 7, yung nagtatalaga ng election system. I think the reason was already discussed. Yes. Yung isang araw, sa familiar faces are here, kahapon, no? So, ano magiging itsura pag mag-implement na? No? Of course, unang-una magiging maayos ang ating transition from DPA to regular government. Dahil lahat ng pag-usapan na i-implement ay naisatuparan na. Ngayon ang problema, kung hindi, tandaan po natin, meron pa po tayong signing ng exit agreement. No? Kung na-implement mo lahat yan, una-una natin makita bagong eleksyon ay ang signing of the exit agreement. That would concur na what has been agreed upon by the government and the MNL has been completely implemented. Sa mga tao, ina-expect po natin na maramdaman nila kung ano ang ipinangako natin noong i-campaign natin ang pagsasabatas o pagtatapikan ng BON. Ina-expect din po natin na mas magiging maganda ang pag-implement ng different programs. Mas asahan din po natin na ang different parties in BAR will no longer argue who's the best because they once voted upon by the people. The trust of the people is put on them and they will work as one body and not different parties arguing with each other, just putting who's the best and who's in control. Ito pong inaasahan natin, ito pong gusto ng mga tao. We want everlasting peace. Yung mga leaders natin, gusto natin sila magiging ehemplo ng pagkakaisa sa Bangsamoro. Hindi sila ang magiging ehemplo
ng pagmamalabis sa kapangyarihan ng pambabraso sa kapwa, dapat tapusin na po natin ito. At isang bagay na mag-uumpisa upang tuloy ang tapusin ito ay i-implement po natin ang lahat ng napagkasunduan. Kung iyan pong tatandaan, ang trust po natin sa national government dahil sa napakaraming pangako na wala pa ng MNLF na hindi natupad, ay binigyang pag-asa natin ulit nung buhay natin ng DOL. Ito po ba ay bibiguin pa rin natin? And I mentioned yesterday na once the implementation of peace agreement failed, it would be costlier. I didn't elaborate on that, pero medyo binuksan ni Chairman kanina kung ano ibig sabihin kaya napaliti ako. And that's what I meant. Believe me. And I even gave some figures. Hundreds of thousands displaced. Hundreds of thousands died. Hundreds of thousands of students failed to go to school. No? Dahil ang school naging bahay. Naging evacuation centers. And this has been going on for decades of the Bangsamoro struggle. Bibiguin pa ba natin ang mga tao? Hanggang kailan tayo mangangako ng katiwasayan, ng kagandahan ng buhay? This is the time. Ang kailangan lang po natin ay sundin kung anong napagkasunduan. Kung makikita nyo po, ilang araw lang, meron din nagtitipon dito. Ngayon, nandito tayo. Nakita nyo po ba ang difference ng dami ng tao? That made a statement. And the manifesto was concurred with the hundreds of thousands that appeared here today. Kahit sa init ng araw, nandiyan sila. No? So, sana po, para matapos ito na maayos, ibalik natin kung saan tayo nag-umpisa. Hayaan natin tapusin ng MIL ang mga nakapataw sa kanilang balikat na obligasyon. Kailangan to pa rin ng MIL ang kanilang parte sa pag-implement ng agreement. Kailangan din naman to pa rin ng gobyerno ang kanilang pangako at gawin ang kanilang parte sa pag-implement ng this agreement. And if that goes well, believe me, all of us here, we feel the difference. Thank you. Ganda ng presyo ng mga kasama. In addition to the information, unang-una nakalagay sa CAP at ito ay carry over sa BOE. Sa panahon ng transition period, dapat reminder ang mag-take ng leadership. Sabihin pag MILF mag-take ng leadership, 41 ang MILF, kasama na dito ang Chief Minister. Naririnig natin yan, di ba? Pero ano ba ang wisdom dyan? Ito, pinipilitin nito pabuyan. Anong wisdom dyan? Ang MILF Peace Panel ay nagipag-negotiate sa gobyerno ng Pilipinas sa loob ng 17 years. Kumbaga, yung comprehensive agreement ng Bangsamoro, cover to cover na memorize na nila yun. Sila nag-negotiate. Now, ito ay yung CAP ay naging BOE. Sino dapat ang mag-implement ng BOE? Kaya doon sa CAP ng BOE, sinabi dyan na MILF dahil walang ibang parte ang nakakaalam kung anong itsura ng Bangsamoro government, kundi yung mga tao nag-negotiate. So, kaya sa panahon ng transition period, dapat MILF ang maging leadership dahil sa panahon ng transition period, dyan ginagawa yung bahay. Ano yung bahay? Yan yung Bangsamoro government.
na dapat ay mahal ito mag-implement dahil sila ang taong gumawa niyan. Sila yung dapat ang gagawa ng bahay na yan. At mag-garantiya natin na pagkatapos ng transition period, yung bahay na yan ay siguradong naaayon sa kan. Kasi mahilig pa nag-implement. Yung mahilig pa nagsulat, yung mahilig pa mag-implement. Yan ang dahilan kung bakit may transition period pa. And then after the transition period, mag-election and let the people decide. Pero itong mga politikong kahaman, gusto nilang agawin yung transition period. At naging successful nga sila sa pagkakaw. At gusto nilang i-renovate yung bahay na hindi naaayon sa board. And worse, nag-violate sa kan. Imagine mo, ginawa ng Emmanuel Flay Kagimura Ebrard as Chief Minister, yung mga bakas na pinasa namin, kasi gusto namin ma-establish yung yung letter and spirit ng board. Pero hindi pa na-implement, pinago na nila, inamentahan na nila, na naayon sa kanilang personal na interest. Sorry, tagal talaga. Tagal talaga. Yan. Kapag ma-full, sinasabi natin, full and correct. Kasi sa claim nila, nag-implementing kami nag-disagree. Ang tanong, yan ba yung correct implementation ng disagree? Ang sagot na hindi. So, yan ang aming panawagan na dapat kung ano ang intention ng party, government ng Romani, nung pinirbahan ng GAO, nung inaprobahan ng UNED, yun ang manipulate. Doon sa katanungan na ano ang participation ng mga community. Actually, hindi na sagot ko niya yan. Nung dating secretary dito, may kinalaman sila according sa ating monitoring pagdating doon sa appointment ng mga MPs, including sa pag-ipo ng bagong Chief Minister. Kaya hindi nasunod yung 41 endorsed ng MIL noong January 2025. Binago nila yung doon 35 lang ang nasunod sa listahan ng MIL dahil may kinalaman sila dating Secretary Camilo Valdez, sila SAP Bantamino at si Governor Amay. Kaya po kasama yan sa ating panawagan na huwag silang makialam dito sa internal affairs ng bayan. Shukran, sir. Nais namin ang brother natin from Brigad. Sir. Sila lang po. Sir. Wala bang maderas? May maderas? Pasula. Wala. Nag-iintay ko ng maderas eh. Amoy ko yan. Assalamualaikum. Sir, una po siguro, yung tinapalo po from Lucia Perpato. Gusto ko lang po muna i-address mga question. Wala na ako doon. Mangkera. Ay tinutukoy po kasi yung kanina. Tayo lahat bandera. Bali po ba itong patukoy kung sino pa ito? Paano nila naapektuhan ang Bangsamoro region? Spoilers of peace. Kung sa pangalan Brother, mahirap natin ito saka hindi rin nararapat na ito. Pero sa lahat ng ikasisira, kahit sino mang maghakbang,
pero ang magiging resulta ay ikasisira ng peace process sa tanging ko maging kabilang na yun sa peace. Spoilers. Kahit pa napakaganda yung takbo ng ating Bangsamoro Government, kung maiwanan natin yung tunay na at saka parang mabaliwala yung mga kasunduan, ang kapayapaan, may tutuloy din natin na yun ay mga hakbang, kahit hindi na natin tukoy ng mga tao, pero mga hakbang na ang magiging resulta ay nasisira nila ang kapayapaan. Kung makakabalik tayo sa kaguluhan, sino ang gumawa para tayo ay makabalik sa kaguluhan, may tutuloy din natin ng peace prayers, kabilang sa mga peace prayers. Kasama man rin. Hindi lang ito kasi ang ano natin, kaya nababit ko sa ating opening message. Hindi lang ito ang pakay natin na magkakaroon ng Bangsamoro Government ito. Kasi para sa akin, lagi ko din nababanggit na maaari na itong bar na manasaydan na saydan, katawang mo sa saydan. Nung balanta mo sa saydan, kita marunod makaliw. Okay, nanti kinalulog tama ka, kita na makaliw. Yan yung kabinasa na mismo so linya tanong, niya ba sino bang niya ba kataman ng tanong niya sa luna? Wala sa panaginip natin na mangyari ito. So lahat ng mga tatalikuran nila ang usaping pangkapayapaan, higit sa lahat ang mga napagkasunduan ay para sa akin maging kabilang sila sa mga spellers. Thank you, sir. Kaya from Tony, Assalamualaikum. Napansin po ninyo kanina na matagal na ho ninyo ipinapanawagan na ho itong pag-solusyon sana ito sa nangyayari na buluhan ngayon sa Bangsamoro. At kung sakali na hindi ito tutukunan ng national government, ano po yung inaasahan o posibleng nakikita ninyo magiging epekto nito sa susunod na mga panahon? Itong panawagan natin, ito yung idea ng panawagan. Ibig sabihin, ito yung naaayon sa ating kampi sa diret at sa diret. Kung hindi natupad at kung hindi ko ang leadership ng MIF ay para sa election. Pero itong panawagan na ito ay hindi ito hihiran hanggat hindi darating ang election. Dahil unang-una ang panawagan natin ay yung tamang implementation ng kisarili. Yan ang panawagan natin. Kung matuloy yung election, sabihin, matuloy yung election. Pero hindi dapat makalimutan ang balik. Ano ang pwede natin imagine dito? Ito, kasama rin ito sa panahon na natin. No? Ang pinaka-importante ay makalagay sa history. Sa history, tarsiyan na lahat ng ito ay nangyari dahil mayroong gumawa ng mali at ang mga mali na ito ay dapat maipadala natin sa liwanag at makita ng buong Bangsamoro. At yan ay makatawid na sa kanilang history, sa kanilang kamalayan. Now, once in time na may nangyari ganito sa atin, mayroong hindi lumpan sa kasunduan, mayroong sumama doon sa naging dahilan sa hindi pagtubad ng kasunduan ng kapisan. Pero sa kabuuan,
kami, lahat kami sa minor, at lahat ng mga minor leadership ay nagkakaisa. Kung may eleksyon, maganda, mas maganda. Kung hindi mag-eleksyon at may balutan ng minor red na parliament ay maganda. Lahat na yun ay maganda para sa pagpapatuloy itong pagkikibaka ng minor. Sila na siguro kay Sir Mami Sari. Sir, pwede ko ba mag-explain sa amin yung na pag-ibig nyo kanina na natutulog na lang dami? Ay, yung mga natutulog na mga mutsain na mga mandirigma, kasi sabihin na sila sa para makuha yung count, mabalik sila si Moran. Ang sigaw po nila, pag hindi po mabalik, baka babalik po sa ligmaan. Po, ganun po ang sigaw ng mga emailid. Pero sana huwag tuwaan tong doon. Shukran, sir. Mas bigyan ko lang po ng klaro yung salita ng pananawagan. Hindi po ito isang ordinary pananawagan, kundi ito ay ang actual demand kung ano po ang pag-usapan sa loob ng halos 2 dekadang pagkikipag-usap sa gobyerno. Ibig sabihin po, hindi ganun itapatan tayo kung ano hindi natin. Kung mananawagan tayo, ibig sabihin pagbigyan na tayo, hindi okay lang. But this is an actual demand kung ano ang ating karapatan. Kung ano man po ang kababagsakan ito o kahihintanan ito, kung sakaling hindi tayo pagbigyan, depende po yan sa ating settled committee. Whatever they will ask o ipag-utos sa mga tao, sa tingin ko, napatunayan na po kanina ng bawat bangsa mo, different sectors, kung ano nagiging study. Siguro maliwanag na po yung conservative numbers na more than 500,000 to read in a short period of time po na sila ay nagtipon-tipon o nag-inform para sa kaganapan kanina po. Yes, may karagdagan sa kuko, si Sister Omuyazit sa Mandirigman na lupo. Maraming salamat. Actually, natanong ako naman ako kung bakit tayo nagdalali? Bakit tayo kailangan magdalali? So, sa tanong na yun, napapaisip tayo, bakit na kailangan natin magdalali? Hindi ba natin nakuha yung pinag-usapan, yung kapayapaan? Hindi ba na natulip naman ang napag-usapan ng all? So, sa usapan yun, sa tanong na yun na pwede natin maano sa karamihan mga kabataan. In their frustrations, maaaring makabuo sila ng mga kaisipan na baka may mga gising na may uligma. Baka sumaki sila. Kasi parang nagiging na nila yung sa panahon na yun, parang hindi talaga na-implement ang kasibuan. So, nararapat lamang hihingi ng mga kababaihan alang-alang sa kinabukasan ng kanilang mga anak na ma-implement ang yun, ma-ibalik sa kanilang. Shukran, Sister. Gusto ko lang i-acknowledge si Sir Choi from area manager po ng RS1 News, PXIR. Sir. Ang aking pagbati po ng isang masaya at mapayapa umaga para sa lahat. To all the wise men in front of us, Sir, good morning po. Ako po, si Choi. Okay. Tatlong word lang po ang aking gagamitin sa ating katanungan. Una po, the word is optimistic. Okay, so sa word na yan, we are all optimistic na mangyayari po ang pagtuloy or ng coming election this coming September. Okay, the word again is to not put backtracking. So, backtracking po ako sa sitwasyon ng pangyayari nang nagkaroon ng pagbisita si dating Governor Chavit Singson. Doon po mismo sa kampo sa Harapanan.
So, napakasimple lang po ng sinabi niya that we have all this, we are having all this preparation for the coming September election ng Member of Parliament. Now, nasabi ko sa kanyang mensahe na malamang na hindi pa matutuloy ang election dahil with all the preparation ng COVID. So, yun ang quote na ng quote. Okay? So, there you are. Ang last word ko is fast tracking. Okay? So, with all this dilemma or mga problema po na dito sa ating sa farm, how is the word proper solution na paris mabigyan po natin ang solution ng mga problema ito for us to move forward para po sa kagandahan ng ating tawag na katahimikan at kaunlaran sa buong mamamayan ng buong Bangsamoro Latvia. Maraming salamat po. Kumitan ko yung magandang comment ng aking kaibigan sa inyo. Ang pagbisita ng ating kaibigan si Jackie Silso na kung saan usap-usapan din sa social media. Ang maganda po sa atin ang maganda po sa Emmanuel Center Committee, lahat po, pag tinignan natin ng history, lahat po ng ating mga kaibigan ng mga national leaders and leaders ay bumibisita sa mga tao. At sila ay welcome. Regardless kung saan ba sila, governor ba sila, senator ba sila, o mga national agency, welcome. Hindi na po bago yan sa atin sa Emmanuel Center Committee. Binibisita ng mga national figures. Ang bago lang, ang nakakapanibago lang sa atin ay yung hindi pagpunta ng iba doon sa darapanan. Hindi pag-attend ng meeting, hindi pagharap sa ating chief minister ng ating mga dating kasamahan, yun ang nakakapanibago. Hindi nakakapanibago ang pagpunta ng mga national figures dahil dati na yan practice. Ang Emmanuel Center Committee ay friends ng lahat ng leaders Philippines. Yun po. Masaya. Noong isang araw po ay nag-file po kami ng very urgent petition sa Supreme Court po para pawalang visa po yung Republic Act 12317 kung saan talaga siya ng election in September. Unang dahilan po dyan ay sa tingin namin sa Constitution. Pero ang talagang habol po namin dyan, tulad ng sabi ko doon sa mga member ng media na doon kahapon, ay gamitin natin yung natitirang panahon. Instead na mag-election tayo na baka mauwi sa hindi maganda, bakit i-postpone natin yan? Gawin natin ang election sa 2028 at yung natitirang panahon, gamitin po natin para isang katuparan kung ano man ang hindi pa natin nagagawa sa pag-implement ng CAB na naayon sa usapan ng gobyerno ng ML. Yun po ang ating alikain para mas maging maganda po ang ating election. Tanggap na mga tao, tanggap na lahat. Siguro po, first time in history sa election, wala pa ng arm na walang naguluhan sa araw ng election. Lahat po pangarap natin yan. Pagod na po tayo sa araw ng election instead na makakapili tayo ng tama at maayos na nangangapatay sa ating buhay. Yan po. So, thank you very much for the expounding this paper. Kasi po, naisip ko dalawang word na kasi yung mga gamit namin, yung tawag na postponement and reschedule. So, sana magiging doon natin magiging pagyayari. Salamat po.
If you are asking for like this thing from the actual nasa batas, let's say, kasi gusto natin si progress, and that's what the law requires. Kung etong let's say mula nung Marso supposedly, tinanda, I think I call it postponement. Pero kung ilalagay natin sa, I think that's rescheduling, pero ilalagay natin doon sa araw talaga ng kasabay ng NLA, national and local election. So, i-reschedule na lang natin siya. Siguro yung tanong na ano pang mangyayari kapag hindi na-implement in full spirit yung CAB at saka yung POL, siguro sa POL, wala sa agreement na pwede naman. Klaro po. I would like to encourage isang kaibigan natin from periodista na dating writer din ng bandera, si Sir Vernon. Dating bandera. If I may ask, why the emphasis? Nagulat talaga ako sa bandera. Hindi na ako doon. Wala na po ako sa bandera. Nawala tuloy ako sa tanong ko. Well, ang aking gusto itanong lang naman is, ito ay binulong lang sa akin. By the way, I am Vermont Alice of Periodista and nag-handle po ako na isa pang page ang Spotlight News. So, sa akin po yun. So, ang tanong ko lang naman po is, itong ginagawa ko natin na recover bar now, na meron kayong happy birthday. Meron kayong pinupush through na gusto, I don't know if i-cancel or i-move to other election day ang gusto ba natin. So pag hindi ba natin yun makukuha, yung nininais natin is patuloy pa rin ba tayo maggagawa ng ganitong klaseng pag-rally ng is. Ano po ba ang gagawin pa natin? Nabanggit natin kanina at nananawagan tayo na kung hindi natin makuha Magiging story na. ang gusto natin. So, tuloy-tuloy itong mga rallies natin. Hinihikayan natin ang mga Bangsamoro, mga Muslim at saka mga Kristiyano na kanilang ipapatuloy. Kasi tayo ay para bagang nakikita natin ang mga hindi maganda na mangyari. Hindi maganda nangyayari at saka hindi maganda na mangyari. At ito na lang ang alam natin ng solusyon kanina sa isang tanong na either na makabalik sa chairman, Ibrahim Murad Ibrahim, tuhanan natin, magkaroon ng panibagong maibalik ang BARMS sa leadership ng MILF at saka magkakaroon ng panibagong mga membro ng parliament na galing sa Moro Islamic Federation po. Bukod sa sinabi niya na petisyon na i-hire nila sa Supreme Court na para bagang pwede ma-move ang ating election. Pero sa tingin ko, kung ma-move ang election, na ganito pa rin ang kalagayan natin, so hindi rin maganda. Hindi rin maganda. Hindi kapatid sa sinawa. So, samantalain ko ng pagkakataon, ma'am, may tanong kasi ka sa akin kanina, ang daming tumatawag na media, isa lang ang nasagot ko kasi sobrang ng kanyang lagi nang tumatawag ni Kanga. Dahil sabihan niya, ang tema niyo ay Recover Bar Now. Hindi ko matatanda sa inyo. Recover Bar Now. At saka ibalik ang bar sa leadership ng MILF. Ibalik si Chairman Murad Ibrahim. Bakit pa ngayon pa lang yung ginawa? Yun ang kanina, hindi ko sasagot dahil sa kakulangan ng oras. Saka hindi rin ako sa tamang panahon. Dito ako kanina. Naglalakad ako tapos maano ba yung sound system.
Simple lang ang mga sagot natin dyan. Unang-una sa kagandang asal ng ating chairman. Talagang wala. Napansin ba natin na sumama ang loob niya dahil inalis siya Wala. at pinalitan? Wala. Mayroon ba siyang nailabas na parang sumasama ang loob niya? Wala. Talagang sa pagkakakilala namin sa kanya, talagang napakaganda ang kanyang looban. Ikalawa, sino ba ang nakakaalam na mapapatawan itong ating ICM ng indefinite suspension ng bayan? Sino bang nakakaalam? Wala sa panaginip. Wala sa panaginip natin. Wala sa imagination natin na mangyari. At saka mapatawan ng indefinite suspension sa kanyang pagkaka-chief of staff ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Sino ba ang nakakaalam sino bang hindi nakakaalam sa samahan, closeness ng ating tatlong leaders? Sino sa atin? Ako, sa palagay ko, sila'y bukod pa sa magkakapatid sa dugo. Bukod pa sa magkakapatid sa dugo. Pinakahuli, sino ang nakakaalam na makakarating tayo sa narating natin? Yung mga magkakaroon dito mga problema. Akala natin once na magkakaroon na tayo ng bar, so maayos ng kalagayan natin. So, ibig sabihin, yun ang mga kasagutan kung bakit pa tayo lumabas para hingin itong mga panawagan o kaya ay mananawagan. Sapagkat ito na ang kanyang panahon. Wala na tayong magawa maliban sa kahit anong mangyari, kahit yung mga hindi makakaintindi sa atin ay sasama ang loob nila, pero wala na tayong magawa. Wala nang magagawa ng Bangsamoro maliban sa harapin nila. Sa halip na still na harapin nila ang kanilang mga kasamahan, harapin natin ang Philippine government para ibalik sa pinaka-original sabi ni Atty. So, sukla. Thank you, Don. Paano binadala ang space? Gusto ko lang po iwan natin na yung petition po namin sa Supreme Court, totally walang kinalaman sa activity namin. I just want to make that clear. Kaya ako, ang alam kong participation ko lang dito ngayon, nakapag-isa ako, hindi kami. And then suddenly kanina si Chairman, naangkasan ako na ako na yung magpasa ng manifesto at the same time magbigay ng closing remarks kanina. Wala kayo doon. Then you miss half of your life. Okay. Bali, magandang tanong po yun. Kasi ang gusto namin ay stop yung batas na yun, talaga ng eleksyon ngayong September 2026. Kung magkaroon man ng eleksyon, yun ang tanong sa amin nun. Kung magkaroon ng eleksyon. O bakit yun lang ang final? Kumain mo ko na yun. Kasi nung una, wala pa naman, we're not expecting to have any election. No? And then, pretty much yun din po, mag-file tayo. Pero makita natin na ngayon, meron ng batas na. And then, itutuloy election. Kaya natin, ngayon, kung magkaroon ng election, ano ang magiging epekto sa atin? Sabi ko, sinunod ko sa kanila is, depende yan dalawang senaryo. Kung majority ang MLF o minority ang MLF. Kung majority pong MLF, siguro wala tayong magiging. Itutuloy natin ito. Itutuloy natin ito. Madaling ituloy ang pag-implement fully ng agreement. Pag minority po, doon po tayo mahirapan. Dahil ngayon pa lang po, during transition period, na right na meron ng bawat Bangsamoro. Pero hindi natin mapipili itong ibang tao magsawa na.
No? Ito yung magiging cosier yung direktor. Baka magkaroon tayo ng mabibilis ng nabatid ni mga biro kanina, baka mapabilis ang pag-recruit ng extremist group sa mga frustrated na Bangsamoro. Kaya pa ba natin niyang pigilin at pasahin? I don't think so. Let me give you a number. Those 580,000 people kanina, kung meron lang dyan 80,000, or shall we say 50,000, or 30,000, or 10,000 na lang po, na makuha ng extremist group, don't you think that would be a huge crowd affecting the whole region, the Bangsamoro people? I leave you the question for us. Thank you. Sige, okay na ako. Nasagot na rin. Okay. Nandun ang mic. Ko lang yun. Very be clear, hindi po sa leadership na reminder, patuloy nila sinasabi ito kahit si Sir Iqbal sa Saturday. Patuloy yung election, natalo magandang reminders, okay lang. Pero ang pinakamahalaga sa leadership na reminder yung maitayo natin ng Bangsamoro government sa panahon ng transition period ay mag-reflect yung ano yung intention ng party nung pinirmahan ng DAP, nung ipinasa ang DOE, kung anong klaseng Bangsamoro government ang gusto nito ma-establish dito sa bayan. Yun ang mahalaga. Ano ang isa sa quality nitong Bangsamoro government ito na masasabi natin na ito yung intention na itatayo ng party. Ibig sabihin, yung gumawa ng akda ng DOE. Kung wala na status quo. Ano ibig sabihin ng status quo? Yung mga dating gawin ng mga kurakot sa ay hindi na may balik. Yun, yung mga dating gawin nung panahon ng ay hindi na may balik. Yung mga sistema, kalakaran, na ginagawa nila ay hindi na may balik. Ibig sabihin, ang farm government, ang Bangsamoro government, ay yung government na mayroong better luck standard ng sabi. Pero, ang worry nila ay kung may tayo ang sa Bangsamoro bago mag-negotiate yung klase ng Bangsamoro government na dating kalakaran, saan ka makakita na pinagmamalaki ng isang mayor na dapat lahat ng endorsement teacher ay yung ang mga appointed teacher. Kaya na ako nakita sa buong Pilipinas, mayroong mga LGU na nag-influence sa sekretary ng DepEd para mag-appoint ng mga teacher na gusto niya. Alam na yun, kayo gano'n? Wala. Kaya na ako nakita na pinagmamalaki pa yung no? Yan ang sinasabi ko na karang na hindi na pwede may balik. Sure, sir. May panawagan kanina sa social media, may nag-post po na may mga basurahan daw na hindi na-collecta right after the rally. So, ang reaction po natin doon na hindi pa po tapos, hindi pa po tapos yung rally nung picturean po nila yun. Meron po tayo panginaltas sa mga kasamaan na nandun ngayon, representing collecting garbage. All around the vicinity kung saan po tayo nagkaroon ng mga sinabi ko. So, please, media, help us disseminate the information na nandiyan po ang Bangsamoro para tumulong po mag-linis. Mahal po natin ang Cotabato City. We wouldn't leave it like that. Okay? So, with that, I would like to call on our next kaibigan po natin from the executive, Gibbs Aba, for his question. So, kung pwede po, sir, i-shorten lang natin yung mga sagot natin para... Simple lang tanong ko. Yes. Simple lang. Magandang hapon po, Sabang DSMY. Address ko po kay Sen. Commander. Kanina, nabanggit niya, pag once o naman ang pagsasalita, gamit sa
tapon pa ngayon ng national dahil sa nangyayari sa kanila. Pero, hindi na kailangan yun na tayo ay manawagan sa ating kuya, sapagkat batid naman natin na tayo ay nasa transition period. Tayo ngayon ay nasa transition period. Which is sa panahon na ito, mag-appoint ang president. Pero, dahil siya din ang mag-appoint, at sa pagkakalam natin ay hindi basta mag-appoint, kundi based sa recommendation ng Dimaya. So, kaya doon tayo sa kanya nananawagan. Pinapakita natin sa kanya na sinusuportahan natin ang Dimaya Leadership Central Committee na ikangay kahit hindi man siya basta magtalaga ng sinumang gusto niya italaga sa reklamo. Unless nandito pa tayo sa transition period, ano yun sa pagpapasunduan? Kaya ay manggagaling ang recommendation sa ating sukado.